Grabe, napakadugyot at walang mga GMRC kasi talagang kinamay ang french fries na yan sa isang buffet station or buffet restaurant. And hindi man lang nila inisip yung health risk na nagawa nila na kinontaminate nila yung pagkain na yan. So, paano na yung mga customer na nasa likod nila? So, health risk yun. At i-relate ko yung experience ko na nagkaroon ako ng acute gastroenteritis with suspected H. pylori infection sa stomach ko 2 weeks ago. Grabe, sobra talaga akong nagsuffer sa acute gastritis with suspected H. pylori kasi every time na kumakain ako, talagang yung feeling ko bloated talaga siya and sumasakit for 30 minutes to 1 hour and then magsusubside. Tapos, ang pagkakaalam ko, pwedeng nakuha ko ito sa maruming pagkain at maruming inumin since pumunta kami sa isang nag-open na bagong bar. Nakaramdam na rin ako last December ng ganyan, no? Medyo bloated tapos pero mas mild lang siya kaya tolerable and ang first na inisip ko is mawawala rin 'to. So mukhang puwede rin yun yung possible na ngayon talaga nag-full-blown yung gastritis ko kasi, dinedma ko siya, hindi ako agad nagpa-consult and ngayon nagsa-suffer na talaga ako sa consequences sa pagdedma ng health na warnings. Eto na, yung story time kung paano ako nagkaroon ng acute gastritis with suspected H. pylori. February 10, may invitation na magkakaroon ng soft opening sa isang bar dito lang sa amin. And then pumunta kami siyempre kasi kasiyahan yon. And then naalala ko pa yung sinerve sa amin na pagkain is yung beef. So ang sarap-sarap, no. Basta fresh siya, freshly cooked talaga. Makikita mo talaga na malinis din yung pagkaka-serve. Tapos syempre sa Nomo, may Nomo automatic kasi soft opening. And then after that, pumunta na kami sa ibang bar, tapos na-blackout na ako. So, pagkagising ko, nasa kama na ako dito sa bahay. And then, kapansin-pansin na parang hindi ito yung normal na hangover na parang normal, ano lang, masakit yung ulo, tapos yung tiyan, medyo, parang may acidity. Ayan. Pero no next day, napansin ko na every after meal, medyo nagbo-bloated na yung tiyan ko. Tapos, ayun, every after 30 minutes to 1 hour, mga ganon, nagsusubside siya. Pero, nung the next day na, dun ko na naramdaman yung medyo iba na nagkakaroon ako ng burping, acid reflux, tapos kapag kumakain ako, doon na talaga, medyo severe na yung bloating, no? As in, nagbo-bloat, hindi naman ako buntis. Tapos, yung pain niya, as in, nag-intensify na talaga. So, nagpa-consult na ako ng doctor, prescribe niya ako ng meds, pero wala pang antibiotic na meds doon. Hindi pa nagsusubside. So, after 3 days, doon na ako nabigyan ng mga antibiotic medication, no? So, after 2 days, or 2 to 3 days na nag-start ako ng antibiotic, doon na. Naramdaman ko na yung medyo unti-unting pag-subside ng kinemeng gastritis na ito. So, sobra talaga yung suffering ko dito. And in-advise ako na wala munang Nomo for 1 month. Yung causes ng gastritis. So, paano nakukuha ang gastritis? So, ang pinakauna is eating contaminated food. So, yan, isa dyan yung example, perfect example ng contaminated food na talagang kinamay yung fries. Tapos, ikaw na next na customer ay kumuha ng fries na gamit mo yung kutsara, serving spoon, serving na inipit na ganon, basta ganon. And, maruming tubig. So, uminom ka ng tap water, mga ganyan, or uminom ka ng mga parang pond na contaminated na mga infectious substances. Tapos, pwede rin na sobrang pag-inom ng mga alcoholic beverages. Ayan din, kaya posible din talaga na alam mo yon, magkakaroon talaga ng reaction yung lining ng stomach mo, kaya ka nagkaka-gastritis. Or meron ka na talagang gastritis before na hindi mo pinapa-check up, tapos ngayon lang talaga siya lumala. Ayan. So, yan yung mga possible causes ng gastritis na dapat nating alamin. Ano nga ba ang gastritis? Ayan. Ito yung inflammation of the stomach lining na caused by
yung ingestion ng either toxin o kaya mga bacteria, mga ganyan, yung mga infectious substances, kaya na-irritate talaga yung lining ng stomach mo. Kaya kapag kumakain ka, alam mo yon, makakaramdam ka talaga ng bloating. So, andyan yung mga signs and symptoms, feeling of bloating, tapos pain sa upper left quadrant ng tiyan mo, tapos frequent burping, and then pwedeng acid reflux. Yes, naramdaman ko yung acid reflux na yon. Pwede ka rin magkaroon ng headache, fever, tapos kung minsan yung iba nagkakaroon talaga sila ng diarrhea, yung ganon, or nagkakaroon din sila ng nausea, tapos vomiting. Pero sa akin, hindi ako nagkaroon ng vomiting, pero hindi rin ako nagkaroon ng headache, hindi ako nagkaroon ng fever, pero yun talaga ang naramdaman ko. Every after meal ko, feeling of bloating na parang sasabog talaga yung tiyan mo. And then, magsasubside yung pain after 1 hour to 2 hours na basta pagkatapos mong kumain. So, iba talaga yung suffering ng gastritis. First time ko, and ganito pala yung feeling niya. Alam nyo, na-scene zone na ako ng mga friends ko nang sinabi ko na hindi na ako makaka-join kasi hindi ko talaga in-expect na ganitong level pala ang gastritis. Pero syempre, ayaw nilang maniwala, no? Gusto pa rin nila na makasama ako. Pero, iniisip ko din kasi yung health ko, no? Hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. And nagiging prone na tayo sa mga kung ano-anong mga illnesses o kaya mga ganitong klase na sakit, no? Kaya ang hirap talaga kapag nagsasuffer ka. Ito naman yung mga bawal talaga sa akin ngayong nagre-recover ako from gastritis, no? So, ang pinakabawal talaga sa akin is alcohol. Alcoholic beverage. And then, second na pinakabawal is spices. So, kahit na mahilig akong magsili, sorry, hindi ako pwede magsili daw. And then, bawal din ang coffee. Ayan, tapos yung pagkain ng soft drink. Ayan, kasi may nagre-react talaga ang tiyan kapag iinom ako ng ganito. And then, bawal din ang citrus kasi acid siya, so acid to acid. And then, ang pwede kong kainin is carrots, cauliflower, pear, apple, avocado, celery, brown rice, tapos banana, and then peas, berries, green leafy, tapos potato. Ang nakakagulat lang sa akin na bawal is itong french fries. Yan, of course, kasi nagpo-produce siya ng acidity, burger, mga ganyan, chocolate, onion, white bread, and then sugar. So, as in, no, parang lahat bawal na sa akin. Trinay ko mag-experiment na kumain ng spice or sili. And then, after 2 days, nag-react talaga yung tiyan ko. Kaya, ayun, tiis-tiis na lang muna habang under recovery phase pa talaga ako. Kasi, as in, ramdam ko talaga yung bloating, no, hanggang ngayon. Meron pa rin, tapos, every after 30 minutes, kasi, syempre, may medication na, medyo nagsusubside, pero meron pa rin talaga. Kaya, ang lesson siguro sa akin is, wag na lang muna ako masyadong lumalabas-labas, lalo kapag nomohan, ayan. And then, frequent hand washing, hindi naman siguro masama kung maging ok ka, hand washing ka ng hand washing or with alcohol. Tapos, piliin mo talaga yung restaurants na pupuntahan nyo. Kasi hindi natin alam talaga, no? Siguro mas magiging maarte na ako sa food. Hindi naman siguro masama kung magiging maarte ka. Alang-alang sa kalusugan mo. So, health is wealth. Ayoko pang, alam mo yun, magkaroon pa ng maraming sakit habang marami pa akong gustong gawin sa buhay. Ayan. So, sana may natutunan kayo dito sa video. And, huwag nyo akong tularan. So, that's it guys. Thank you. Kung nagustuhan nyo itong story time ko, follow me in sa Instagram ko, The Story of Anthony. Ayan to yung Instagram ko. And, yung mga iba pang social media accounts ko. Kasi makakatulong din to sa ating lahat. And me as your content creator. So, awareness is the key. Ligtas ang may alam. Mwah!